buhay. Bagong hanap buhay. Okay. Mang-scam. Bye-bye. Hindi, marami po. And then after malaman nyo kung ano yung threats, meron hong solusyon dyan. Ang solusyon dyan yung tinatawag nating cybersecurity tips. Okay? Eto na. Okay? Talon na tayo dito. Ano-ano ba ang mobile threats? Phishing, PH ha? Phishing, smishing, saka vishing. Okay, ano ba yan? Itong phishing, Isda ah. fraudulent text messages or emails. Okay. Kasi parang, parang pag nangingisda, di ba? Babatuhan ka ng pain. Tama ba? Kakainin Pain, mo. di ba? So ikaw naman, gutom ka, kumain. Okay? Phishing ho ang tawag doon, kaya PH naman siya. Okay. Pangalawa, smishing. Yung smishing naman, sa SMS yun. Okay? Messages yun. Kaya SM naman siya, SM. Now, yung vishing, V for voice, tawag. Okay? So, tawag, text, tsaka mga emails. Yan, mga ganyan. Okay? Yan. So, tandaan nyo na, ha? Kayo ba may mga email address kayo? Yes. Okay. Alam nyo, kakaiba lang po ngayon ang scam digital na. Nung araw kasi harap-harapan, papel, kamay. Ngayon hindi na, digital. So, yung romance scam na yan, nagsimula muna yan sa panliligaw, digitally, online. So, ibig sabihin, kung ako ho, manliligaw ako sa kanya, magkabaryo kami, may piyesta, nakita ko, uy, may maganda dun ah. Tatanungin ko ang barkada, pare kilala mo ba yun? Oo, dun yata nakatira yan sa kapitbahay yata ng sahin ko eh, dun sa pang ilang baryo or something. So, after piyesta, susundan ko ngayon siya. Tingnan ko saan nga siya nakatira. Di ba? Yung mga ganong style, ganon din po sa online. Paano nila nalalaman yun? Mamaya, malalaman yun. Okay, next. 4 na klase ng malware. Ano ba ang malware? Yung malware, yan po yung mga software na pumapasok sa cellphone o sa computer. Malware po ang tawag doon. Okay, merong 4 na klase yan. Pero bigay ko muna sa inyo yung unang 2. Yung una, yung tinatawag na Trojan. Yan yung software para, ewan ko kung inabot nyo, nung araw ang virus ang tawag Trojan. So ngayon, malware na siya. Okay. Pag yung mga ganyang klaseng malware na Trojan na install sa cellphone mo at computer mo, naku, patay tayo na. Next, ransomware. Ibig sabihin pala na nung Trojan, inaalam niya kung ano yung ginagawa mo sa telepono. Okay? Kumbaga para siyang espiya. Yung ransomware, pag yan pumasok sa telepono mo at computer, nilalock na yung computer mo. Pag ikaw umabot sa ganito, matindi yung ginawa mo dun sa... Sabihin, pinadalhan ka ng link, pinadalhan ka ng something, binuksan mo, nag-automatic install sa telepono mo at sa computer. Kaya pag ransomware napunta sa'yo, lock ang telepono mo, lock ang computer mo. Hindi mo mabubuksan. Tapos, biglang may lalabas na message. May pop-up message, sinasabing, your device has virus, you need to click this link and remove the virus, ganyan-ganyan. Pagdating doon, sasabihin sa'yo ng virus o yung kausap mo, kailangan mo magbayad. Diba? Okay. May 2 pa. Spyware, saka adware. Okay. Ano yung spyware? Pangalan pa lang, spy, espiya. Okay. Alam nyo ba, kunyari ako amo nyo, diba? Kunyari, ito helper ko. Hindi naman sa nilalahat ko ano lang to usapan lang. May virus, kailangan mo pindutin to para matanggal yung virus. Okay? Wag muna. I-close mo lang siya. Hanapin mo yung X, close. Hanapin mo yung word na close ads. Ganun muna. Okay? Now, ang isang pwede din, di ba sa Android, di ba pag sinwipe mo paakyat, lalabas yung mga nakabukas, di ba? I-X mo lang ulit lahat yun. Di ba? Yung alam niyo yung pag-close sa Android, di ba? O, yung parang mag-close siya lahat. Unexpected, unsolicited messages. Yan, yung sabi ko sa inyo kanina,
na biglang may nagte-text sa inyo na ganto. Biglang may tatawag, you wanna borrow money? Ganyan. Okay. Paano ba nila nalaman yung number mo? Di ba? Okay. One, meron ka nga pinindot dati na na-record niya yung number mo. Ito naman mga scammer, kukunin lahat ng numbers. Meron ba rito nakakatikim na nung tumatawag sa inyo, you wanna borrow money? Tapos mga Chinese na nagsasalita. Okay. Meron din ba kayo nakuhang text ng mga promo ng kung sino-sino mga, di ba? Okay. Alam niyo kung saan ang galing yan? One, meron kang napindot na may pinadala sa yung link. Basta, ito po ha, bago kayo magbukas ng link, kahit ba kaibigan mo yan, kahit ba kasama mo sa simbahan yan, okay. Yan. Unfamiliar apps. Ilang bang apps ang kailangan nyo sa telepono nyo? Ang kailangan nyo lang naman, bangko siguro, kung may online kayo. Bank of China, HSBC, ganyan. BDO, BPI, GCash, Facebook, Messenger, WhatsApp, WeChat, Alipay. Ano yung Igo? Okay. Ay, Igo. Igo. Yan, hashtag na tawag. Ayan. Hindi, sinabi ko kaninang password. Kung gusto mo yung madali mong tandaan, nung araw na ng yung asawa mo, lagay mo password. Or lagay mo yung mga pangalan ng anak mo, pero lagay mo lahat ng year. Kunyari, Ana, 83, Ricky, virus yung telepono mo. Okay? Settings, depende sa Android kailangan makarating ka dun sa tab scan phone, and then isa-scan niya lahat ng devices. Tapos once after na na-scan, at sinabi niyang you're safe, okay. Sana, pero pag halimbawang nangyari, nakita niya may problema, at sinabi niyang delete, sige go, tuloy na lang yan. Later, may isa pa. Sa iPhone, ganun din. I-start mo lang yung iPhone, software update, clear cache and history, delete suspicious apps. Kaya siguro mamayang gabi pag uwi nyo, try nyo lang. 5 minutes, 10 minutes, check mo lang. Tino ko nga ako. Kasi, mo isa pa. Nagpunta ka sa isang tindahan. May binili. Mirasol, di ba? Mirasol. Ano last name mo? Sorry? Okay, nakita. Garbiola? Yun ba yung construction? Garbiola, di ba? Nalaman ko pangalan niya, Mirasol Garbiola. Ang una kong gagawin, hahanapin kita sa Facebook. Pag tama yung mukha mo dun sa profile, one down na ako. Alam ko na Facebook mo. Okay? Yung mga red flag. Wala pa tayo isang linggo, may I love you na ako sa'yo. Uso na nga ngayon yung no label Mag-I love you pa kayo, di ba? Sino, hindi naman sa nangyayalam. Sino ito may mga boyfriend, hindi asawa? Boyfriend. Kailan? Nandito sa Hong Kong? Pangalawa, humingi ng pera. Kailan ba pwedeng pag-usapan ang pera sa isang relasyon? Kung kayo mag-asawa, talagang pinag-uusapan na. Pero boyfriend, girlfriend, pag pinag-usapan ng pera, paano? Pag nakita na kayo. Kasi kailangan mag-ano muna kayo bago mo siya bigyan. Diba? Kasi kung bago pa lang kayo, lalo na kung foreigner yan, kasi tingnan nyo kung foreigner ang boyfriend mo, saan naman lang mayaman yung foreigner? Pinadalahan ka ng link sa mga contacts mo. Kaso, merong mga apps, eto, matatalino. Ayaw tumuloy pag hindi mo inalaw lahat. Mata nyo? Nagbabasa naman pala kayo So, tingnan nyo, kailangan ko ba talaga tong apps na to? Importante ba ito sa buhay ko? Yun, sige, i-allow mo na lahat. Pero kung hindi na, I think yung MTR, kung MTR Wi-Fi yan, I would probably say medyo safe yun. But still, ingat po tayo. Yung mga public library, government naman yun. Yes. Pero kung yung libreng Wi-Fi talaga hindi mo alam kung sino yun, wag. Kasi doon siya magbabato ng link or ng something. Okay? Pero, kano ba internet nyo sa isang buwan? 88. 45. Ayun, ganyan. So, si telepono mo,
pag nag-i-internet ka, medyo nalilito si telepono, mag-wifi ba ako o data sa SIM card? Eh mamaya masagap na yung mga libreng wifi na nang-hack. Data protection, regular backup. Ay, sabihin nyo regular backup. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, i-upload nyo sa Google Drive or, di ba, ilipat nyo sa SD card. Or, siguro minsan, ma'am, pag may oras kayo, piliin nyo rin, ano ba yung kailangan kong pictures and videos? Yung mga iba, i-delete nyo. Okay. Ito ang pinagkaiba ni smartphone sa ibang network. Si smartphone may tinatawag na call guard. Ang trabaho ni call guard, pag may tumatawag sa inyo, bago pa lang makarating sa inyo yung tawag, binablock na ni smartphone. Paano namin nalaman yon? Kasi nakikita namin kung sino yung mga tawag ng tawag sunod-sunod. Minsan may tumawag sa inyo nagsisimula sa 3. Tawag 3, karamihan 3 yan. 3, 4, 3, yan. 3, 0, 3, 1. Okay. Pag nakita na, kasi kaya, paano namin nalalaman? Madaming SIM card, tao na nandun sa kabilang side para mag-offer sa inyo ng borrow money, ganyan-ganyan. Okay? Nalalaman namin yun, kaya binablock namin yun. So lahat kayo today, meron kayong smartphone at yung talagang smartphone na may libre kayong 3 months na call guard. Subukan nyo po yun. 3 months, subukan nyo. Makikita nyo yung difference. Now, yung mga nandito naman na hindi smartphone, try nyo mo yung smartphone SIM card. At dun naman sa... Scam na front is a business online na using third-party website. Ganito. Yung ino-offer nung... Una kasi, hindi naman natin malalaman na scam yung business online na ino-offer. Pero, paano ba malalaman kung ang negosyo na ino-offer sa inyo online is a scam? One, ang laki ng return, 50,000 pesos. Imposible yun. Second, alamin nyo, saan muna yung kumpanya na yon? Kasi online, di ba? Walang physical office. Tama ba? From China, consumer is from US. So parang ang dropshipping. Dropshipping. Oo. Tapos, ang pagkakaiba lang yata is within 24 hours, kailangan mong ma-purchase lahat ng order. Kahit na i-gamit mo siya, hindi mo makikita na scam siya. Pagkatapos ma-close yung shop mo, doon lalabas na scam pala siya. Okay. Ako, ang understanding ko sa dropshipping, hindi mo kailangan bumili ng product.